I will take all my questions to the and pray. I will ask I will seek understanding, for I know He will give me relief. When it's peaceful, I will ask for His testing, the Lord will answer me. The word has a Tuesday. There's only one whispering His name. I will go through the source of brightness and pray. I will ask in faith, I will seek understanding, for I know He will give me relief. When it's wisdom and love, I will ask nothing wavering, always trusting the Lord will answer me. There's just one simple way to know this is the surest path. Answers will come through but there's faith enough to it is hard to all that the beats for my listening ear. I will find quiet places where God is and pray. I will ask in faith, I will seek understanding, for I know He will give liberty. When it's wisdom and love, I will trust nothing wavering, always trusting the Lord will answer me. I will ask and He will answer me. Amen. Iba po ata. Amen.
Isip ko'y naman bawat sandali dahil ang Kung si Kristo ay malapas sa iyong buhay, parang isang upang likas. Bawat sandali darating at pangarap ay hirap Nayamanan ang lahat ng halawan. Wala pala ito ang kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, natasan upang Nayamanan ang lahat ng halawan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang kupang ligaw. Okay. Okay. Pagpamoy natin ang ating technical glitch ulit. At least sa ating mga kapatid ay flexible. Buksan niyo Bible po sa 1 Kings. No, 2 Kings. 2 Kings chapter 18. Bumitaw yung ating HDMI. 2 Kings 18. Tuloy po tayo lahat. And I need some more few minutes sa ating pag-uusap. Dahil pag hindi po natin natutunan itong pagtiwala sa kalooban ng Diyos, makita niyo yung lesson po ng pag-suway sa kalooban ng Panginoon. 2 Kings 18 verses 1 to 3. Sa inyong mga Bible, buksan po ninyo at basahin po natin ang 2 Kings 18 verses 1 to 3, and I'm going to speak on the subject, God's will be done, nothing less, nothing else. Amen? Walang dapat na mangyari kundi kalooban ng Diyos. Amen? Nothing else, nothing less. Basahin po natin ang verse 1 hanggang 3. Begin. Okay, louder. Verse 2.
May 25 taon siya na magpasimula maghari. At siya'y nagharing 29 na taon sa Jerusalem. Verse 3. At siya'y gumawa ng magtuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon ay sa lahat ng ginawa ni David na kanyang magulang. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita, magsipo tayo. Salamat po, ang biyaya ng Panginoong Diyos ay sumatin sa biyaya ni Kristo na ating Diyos at tagapagligtas. Amen? Sa atin ang pangyayari sa ating bayan, bantad na po sana tayo lahat. Magkabi-kabilang kampo, nag-gawa ng mga katotohanan. May panig siya ng katotohanan, may panig siya ng katotohanan. Pero ang nabuslo sa kapamakan, ang kaba ng yaman. Kabang bayan ng Diyos, ng bayan. Nanakaw po ang pera ng bayan, something like 500 billion pesos. Napunta ko kaninong bulsa at nagtatalo-talo sila kung sino ang mananagot at ibang mga binayaran ay nagtututuro kung sino ang daw ang namumuno. Kaya kung ito namamagit mga kapatid, ito na yung panahon na ang ating bansa ay lalong lumulubog na dapat sana ay naka-alwarda ng kabuhayan, we almost got there on the top. Kaya lang dahil sa kagahamanan ng maraming namumuno sa atin, napariwara tayo. Again, mga kapatid, ang bottom line ng kapariwaraan ng ating kinalalagyan ay ang maring pagpili ng boto, ng iboboto. Kaya po sa susunod na halalan, matutunan po natin yung kalooban ng Diyos dapat. Amen? Huwag yung kalooban natin. Kailangan kalooban ng Diyos. Dahil pag nakalagay dyan, ay taong may takot sa Diyos. At kalooban niya, hindi magnanakaw yan. Maglilingkod dyan ng lubusan. So, be that as it may, ano dapat natin gawin? Sa kanyang kalagayan? Magwelga? Sumama rin sa mga binabayaran na, nagsisisigaw doon? Magpunta ron sa kampihan yung mga kampi nila at ibigay ang kanilang buhay? Or should we say, pray? Maganda inawit ni Mama. Saan pa magandang? Alas in faith. Prayer. So sa ating problema sa bayan, problema sa pamilya, problema sa kapatid, kamag-anak, pray. Amen? Ano kalooban mo, Panginoon, sa problema sa ating mga anak, sa mga may karamdaman sa atin? Pray. Panginoon, ano kalooban mo sa amin? Tulungan mo kami. So, we have to remind ourselves na sa lahat ng kinalalagyan natin, at tayo ay nabibigo sa tulong ng mga tao inaasahan mo, all we need to do is to bow humbly to God and pray. Amen? Tulungan tayo ng Diyos. Kaya tayo napapariwara lalo dahil we even don't have time to pray. Mas mahalaga pa sa atin ang gawa ng solusyon ng problema wherein we need to ask the only one who can provide solution. This is Jesus Christ. Isang babae, kasama niya kanyang 2 anak na lalaking kambal. Kasama niya kambal niya anak. 7 years old, 8 years old. Pupunta sila sa McDonald's. At lagi niya tinutunan sila mag-pray. Lagi na lang, all the time. At nabantaan nila na mayroong aksidente rin sa malapit sa McDonald's. Sabi ng nanay, oy, boys, you need to pray. Kung ano man nangyayari, may aksidente pala ron. Okay? At isang anak niya nagsabi, ako magpe-pray. O sige, go ahead. Thinking, ang pagpe-pray ng bata, yung mga na-aksidente, yung mga nasangkot doon, ano sabi ng panalangin niya? Lord, please, do not let those cars harangan yung entrance ng McDonald's. Baka sarili pa rin ang panalangin niya. Sana raw, wag nakaharang dun sa dadaanan nila. Papasok na mag-McDonald's yung mga kotse na nabangga. So tayo naman po, hindi lang dapat na mag-pray, kundi dapat tama rin yung panalangin. Kagaya ng isa, nag-pray siya, sabi niya, Panginoon, bigyan mo ko ng kapayapaan ng pag-iisip, na tanggapin ang mga bagay na hindi ko kayang mabago. Bigyan mo ko ng tapang na tanggapin ang mga bagay na kinaiinisan ko. At bigyan mo ko, Panginoon, ng karunungan kung saan ko itatago ang mga katawan na mga ililigpit ko mamaya. Mali, ano? Lord, bigyan mo ko ng baril para makaganti ako dito. Lord, patama mo sila ng kidlat. Alam niyo, masama yung ganang panalangin.
God will never hear stupid prayers. Amen? O Panginoon, bigyan niyo po ng bagyo ngayon para hindi kami makapasok. Kasi hindi ako nakapag-review sa exam. So mali. So dapat hindi lang marunong mag-pray, dapat matutukin ng tamang panalangin. Amen? Amen? Kaya siguro hindi tayo tinutugon ng Diyos, baka mali ang ating panalangin. Hezekiah, he was a man of prayer. And he was king of Judah for 29 years. Yan ang sabi ng Bible. At maraming binigay na space ang Bible para kay Hezekiah. And kumpara sa ibang hari ng Israel, of course, more than kay Solomon, dito sa 2 Kings 18, 1-7, binigyan ng Diyos na mas maraming talata na nagpahayag na si King Hezekiah ay mabuting hari. Siya ay namuno for 29 years, so young, and everything in his life, parang perfect lahat, maganda, maayos, tahimik, masagana. He began to reign in Jerusalem from age 25. Everything in his life was great. Maayos lahat, maganda. Everything were in place. Until, okay, ito nangyari. Number 1, the message. 2 Kings 20 verse 1. So maganda lahat, just like you. Malakas, walang karamdaman, exercise, everything in you are doing good. Until the message came. Basa. Ito ang sabi ng Panginoon ay gusto mo inyong bahay at ikawan na namatay at hindi nabubuhay. Mga kapatid, basa yung mensahe. Ang ganda ng buhay, maayos, malusog. Maganda takbo ng paligid. Ang pag-ari niya, walang question. Maayos ang lahat ng bagay. Everything are in place until nagkasakit siya isang araw. At ang masakit ito, yung pagkakasakit niya, hindi na kaya ng ospital, hindi kaya na anumang bagay. At sabi ng propeta sa kanya, eto sabi ng Diyos sa iyo, Hezekiah, listen church, listen. Time will come, yung lakas ng katawan niyo, hindi niyo mapanghawakan. Time will come, the money in the bank. What you have in yours na pinagtitiwala natin, ano man, meron kayo sa inyong buhay. Pag dumating yung mensahe ito sa inyo, ano mararamdaman ninyo? Sabi ng Diyos sa kanya, ayusin mo yung bahay, sapagkat ikaw ay mamamatay, hindi ka na mabubuhay. At his prime, wala pang 30 anyos, sa inyo edad, batang-bata pa, sa dumating ang araw, may nagkasakit kayo, at sabi sa inyo, bilang na araw mo, isang buwan ka na lang. That's the message. Masakit para kay Hezekiah. It's a shocking news. Pag isang doktor nagsabi, pakisabi mo sa magulang mo, o sasabihin ko sa magulang mo, sasabihin ko sa iyong mga anak, bilang na ang araw mo. Hindi na kaya ng x-ray, hindi na kaya ng physical examination, o magkaroon ng ibang mga second opinion. Alam niya, he was only 39 years of age nang mabantayan niya na siya mamamatay na. Ayon sa isang propeta, hindi sabi ng doktor, Diyos na may sabi, maayos ang buhay ko, uwi ka niya, malakas naman ako, baka lagnat lang ito. Sabi ng Diyos sa kanya, not now. You are about to go. Mamamatay ka na. Sometimes in your sleep, sometimes habang kayo nakikipagkwentuhan, sometimes habang kayo kung saan, nabubuhan ng mga tao, basta na nababalta, kausap ko rin siya kanina. Nag-preach siya kanina. May mga ganun pangyari. Hindi mo akalain. Ewan ko, natanda niyo kwento natin minsan, na-aksidente sa isang lugar, nagising mga tao ng hating gabi, may napakalang sa banggaan at sumabog. At numakita sa bintana, may umuusok yung kotse ron, nakabanggaron. At may babae na nanduhusay doon, patay. Sa lalaki, may nanduhusay doon, patay. At doon sa paligid nila, ay mayroong alak. Dumating ang pulis, nag-interview sa mga tao. Ano nangyari? Hindi po na alam, nasa nila natin namin, malakas ang tama at bangga. Sumirap kami sa bintana, ayan, nakahandro siya sa sergeante. Lalaki, babae. Hindi alam ng gagawin ng pulis ko, ano, gagawin report. Sabi niya sa matanda, Sir, baka magalit kayo ha. Bakit ano? Meron akong sasabihin. Na pagdanot ko ng madinig yung tunog, sumabog, gising pa ako eh. Ganun siya. Hindi mo masasabi ng unggoy, sabi ng unggoy, ng pulis, kasama ka ba? Doon?
Sumabog na kotse. Habang nanginig yung unggoy, sabi yung unggoy, oh, kasama nga, sumasagot yung unggoy. Sunod ng priest. Pagkatapos, kasama ka, doon sa kotse sumabog. Di, kumbinsido siya. Ano ginagawa ng babae at lalaki bago bumangga? Minostro ng unggoy. Ano ginagawa ng babae? Nagdadadaldal ng aaway. Inaaway lalaki. Sabi ng unggoy, huwag ka na nga. Suot ulit yung... Ano ginagawa ng lalaki? Habang dinadaldal siya ng babae. Uminom na alak. Oh, kaya pala may puti na alak dito. Tuntua siya. Buti lang, mayroon natin testigo. Take you, ha? Ayos yung pulis. O, take mo na. Dumadaldal ng aaway yung babae. Uminom yung pulis, yung lalaki. Ano ginagawa mo? Siya nagdadive. Kaya na, bangga. Mga kapatid, pagka nagkaunggulo na talaga buhay, walang mangyayari, mapapahamak tayo. You never know. Mamaya buhay ka, o patay ka na mamaya. But seriously, pagharap natin sa kamatayan, mga kapatid, pagpikit na ating mga mata, pag-utang ating hininga, karap mo na Diyos. Kung Kristyano ka, karap mo na kagad ang Diyos. Sabi ng Bible, absent from the body, present with the Lord. Bago ba dumating si Candido, bago ba dumating yung St. Peter, bago ba dumating yung Puneraria, karap mo na kagad ang Diyos. Ano ang gagawin ko pagharap ko sa Diyos? The message was, maging handa tayo, pagharap natin sa kamatayan. Harap kagad tayo sa Diyos. Yung Diyos na ating tinatakasan, yung Diyos na ating iniiwanan, yung Diyos na ating pinababayaan, siya yung Diyos na ating kakaharapin. Pagkatapos nating mamatay at dumilat sa kanyang harapan. Prophet Isaiah came to him. Sabi ng Panginoon sa iyo, ayusin mo na inyong bahay, thou shalt die and not live. Mamamatay ka na. Pagkakaya ng mensahe, nakakatakot to. At may mga ilang dahilan kung ba't ayaw pa niyo mamatay. Of course, tulad din natin, ayoko pa mamatay at my age of 60. Ayoko pa. Pero sa kanya, lalong ayaw niya. I'm only 39. Batang-bata pa ako. Sabi niya, I am in my prime. Kalakasan ko pa. I am at the peak of my career bilang hari. At ako ay nais ko bang magkaroon ng, makita ba anak ko lumaki? Gusto ko makita ko yung aking mga apo, magkaapo pa ako. So gusto ko bang kumanda? So he felt that hindi pa oras ang kamatayan ko. Siya di ba naman ang naghahad ng mamatay na? Di ba? Gusto ba natin mabuhay? And this news came to him at the worst time sa the message. Pangalawa, the mourning, yung pagtangis, ang kanyang pag-iyak. Hindi po sa verse 20, verse 2 and 3 ng 2 Kings. Ano po sabi? Ano ginawa niya? Nung malaman niya siya mamamatay na, hindi siya mabubuhay. Pakibasa. Idinadalahan ko sa iyo, Panginoon, na iyong alalahanin kung paano ako'y lumakad sa harap mo sa katotohanan. May dalisay na puso at gumawa na mabuti sa iyong paningin. At si Hezekiah umiyak na mainam. Sabi niya, Lord, I've been doing good. Umayos ang lakad ko. Wala akong inargabyado. Maayos ang pamumuhay ko. Alalahanin ng Panginoon ako'y nabuhay ng ayos sa iyong kalooban. Lumakad ako sa harap mo. Hindi ako nanloko ng kapwa. Wala akong kinusiting mali. I was doing good, Panginoon. At si umiyak na walang tigil. Tignan yung kanyang request sa verse 3. Sa verse 4. Sige, verse 4. At nangyari bago si Isaiah ay lumabas, ay pinagalap ng bayan ng sagdan ng Panginoon ng sakyan na nagsasabi, verse 5. Sige, sunod. Alam niyo mga kapatid, when you pray so seriously, pag kayo nag-pray na talagang out of your heart, kung ano talaga laman ng puso ninyo, nakikita kayo ng Diyos.
magpakatotoo na tayo sa sinasabi natin, Panginoon, ito talaga puso ko. At sabi niya, Lord, please, I've done what's good. Panginoon, alalahanin mo, I've walked before thee in truth and with perfect heart. So sa kanya panalangin, oh Lord, remember me. Alalahanin mo ako. Nice niya, naalalahanin siya ng Diyos. Panginoon, alalahanin mo paano ko naging maayos sa harapan. At siya umiyak na mabuti. Alam niyo, sometimes you don't need to say words. Nakita lang na Diyos yung basag na puso ninyo, yung iyak ninyo. Para sa kabiyak, sa anak, sa pamilya, nakita ng Diyos yung basag ng puso mo, and you are pleading for your loved ones. Nakikita ng Diyos yun, mga kapatid. At sabi ng Bible, at nadinig ko ang panalangin mo. Nadinig ko ang panalangin mo. Mayroon talata pa. Tinan niyo sabi ng Bible. Narito, aking pagagalingin ka. Sabi ng Bible. Sige, pakibasa natin yung isa pa sa verse 5. Tinan niyo sabi ng Bible. Aking narinig ang iyong panalangin. Church lesson. Narinig na Diyos yung panalangin niyo. Sabi niya, aking sumunod, yung kaduktong yan. Aking nakita yung luha. Pag nakita na Diyos yung kasinsirahan ng inyong panalangin, and He saw your tears, mula sa iyong puso, I saw your tears. I heard your prayer. I heard your cry. Sabi ng Diyos, aking pagagalingin ka. Ba't di niya muna ng Diyos? Ipakita niya yung buhay sa kanyang harapan. Ihingan natin tawad. And when God sees your heart and your cry and your tears, baka sabihin ng Diyos, pagagalingin kita. Subukan niyo, Diyos. Hindi po marami ating Panginoon. And a lot of people do not know na may panalangin talagang tinutugon ng Diyos. Pero subukan niyo mabuhay ng walang pakialam sa Diyos. Linggo, siyang pinaka-aral ng Panginoon, siyang pinaka-wala kayong kabisyan-bisyan. Pero pagkalakwat siya, napaka-busy. Subukan niyo ang buhay niyo, walang pagmamalasakit sa kapwa, walang malasakit, walang ni konting pagmamalasakit sa kanila, wala. And then pag napama kayo, mamanalangin kayo sa Diyos, I doubt when God will hear us. Hezekiah knew he would be wasting time. Pagka siya ay nabuhay ng walang saysay, he knew he would be wasting time. Pagka siya ay nanalangin, sabi lang siya nabuhay ng walang kwenta, alam niya hindi siya tutungan ng Diyos. Pero sabi niya, Lord, I'm living right. Tama pamumuhay ko. Sumusunod ko sa iyo. At lakas sabihin niya, dahil totoo talaga, na he was a man of prayer. So he was mourning. And sabi ng Bible, I heard your cry, I saw your tears, I will heal thee. Ganda, no? Amen? Miracle. Hindi lamang yung message, yung mourning. Number 3, miracle. 20 verse 1. Tipo sabi. 20 verse 1. Okay, nag-pray siya. Namamamatay na siya. Gusto niya. Yan, sabi ng Diyos, siyas mo na buhay mo. Yan ang mensahe niya. Pero tinan niyo yung panalangin. Ito yung milagro. Sa verse 4, talo na tayo. Wala na akong time eh. Talo na tayo sa verse 4. Basa. Sige. Bumalik ulit. Sabihin mo kaya si Kaya. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Akin narinig yung panalangin. Okay, sunod. Nakita yung luha. Aking pagagaling ka. Okay, 6. Tingnan po sabi. Ang ganda, no? Aking dadagdag sa iyong mga karawan. Ilang taon? 15 years, mga kapatid. Amen? Ano nyo? Pagka kayo nag-pray at pinayagan ng Diyos yung panalangin ninyo, miracle will happen. Okay? Sabi ng Diyos kay Isaiah, sige, balik ka ron. Sabi ko kasi, di ba, sabi mo, mamamatay ka na, hindi ka na mabubuhay. Sige, balik ka ron, Isaiah. Sabi mo kay Hezekiah, I heard your cry, I saw your tears, dadagdagan kita ng 15 taon. Ganda, no? Amen? That's a miracle. Pero alam nyo, meron kong sundot ng konti dyan. Number 4, there's a mistake. Sometimes we pray, at sasabihin ng Diyos, so sige, ipinipilit mo, ibibigay ko sa iyo. Remember the words, God heard our prayer and brought gladness to your soul. Remember yung verse na yan, kung may pa-flash mo, and brought gladness to your soul. Minsan, papayagan ng Diyos ang panalangin ninyo. Pagbibigyan ka ng Panginoon, kahit hindi mo naintindihan,
to teach a lesson. Yung panalangin niya, pinipilit na pinipilit. Para sabi ng Diyos, sige, pagbibigyan kita. Pero magkakaroon ka ng kapayatan na iyong kaluluwa. You would suffer. There's a mistake. May panalangin ka. Sabi nito si Hezekiah, dagdagan mo ko ng buhay, ayoko pa mamatay. Bigyan siya ng 15 taon. Pero magiging tayo sa ating panalangin. Our prayer should be, not my will, but your will be done. Amen? Dahil pag ipinilit nyo, sometimes God will allow it. Pero sabi niya, papapayatin niya kaluluwa nyo. Magiging mahina kayong Kristiyano. Magiging mahina kayong nilalang. Balik tayo sa 2 Kings. Bakit sinabi kong mistake? As far as I know, when we pray, we need to remember, God does not make mistakes. Amen? Hindi nagkakamali ang Diyos. Talk to me. Amen? Walang pagkakamali ang Diyos. Nung tinigon niyang bibigyan siya ng panibagong 15 taon, hindi nagkamali ang Diyos. But God is teaching him a lesson. At para sa Panginoon, the best life, yung hanggang 39 years old ka lang. Pero ipinilit niya. And God answered his prayer. Pero alam niyo, may mga panalangin tayo na hindi nyo na dapat nag-pray. May mga panalangin kayo na dapat na hindi natin sinabi. Dahil tayo mismo nagdudusa. Kalooban ng Diyos na siya mamatay at age 39. Pero dahil sa tumangis ka, umiyak ka, nakita ko, dinagdagan pa siya ng 15 years. Pero alam niyo kung bakit sinabi kong parang may mistake, na kung pwede siya na hanggang doon na lang, maganda na sana yun, natapos siya na maaga, pero alam niyo, bigyan siya ng 15 years, at lumabas ang anak niyang si Manasseh. Si Manasseh na namuno sa trono at age 12, yung tatay niya nabuhay ng maayos, nagdagot sa Diyos, naging maganda pamamahala. Si Manasseh na mag-ari, the same kingdom, kabaliktaran ng pinagagawa. Kung si King Hezekiah pinag-aalis sa mga Diyos-Diyosan, eto naman si Manasseh, ibinalik ang Diyos-Diyosan. Ibinalik ang maling pagsamba. At lahat ng kasamaan, ginawa nitong si Manasseh. Si Hezekiah, sinira ang mga pagan worship. Hanggang doon sa buong bayan. At pinilit niya magbalik loob ang tao sa Diyos. Si Manasseh, rebuilt idol worship. Pagsamba kay Baal, kay Asherah. Nilapastakan niya ang templo ng Panginoon. Si Manasseh, naghandog na sarili niyang mga anak. Sinunog niya hanggang mamatay para pagsamba kay idol na si Molech. Manasseh murdered many people. Nasabi nga ng Bible, Jerusalem was filled of blood from one side to the other side. Bakit sinabi ko may mistake sa panalangin ni King Hezekiah? Dahil kung namatay na siya sa age 39, hindi na lumabas si Manasseh. Hindi na sana napariwara ang buong Judah. Pero pinadala pa rin ng Diyos. Ang mga propeta, babalaan si King. Yung hari niyan, pero hindi siya nakinig. Ano ginawa ng Diyos? He destroyed them. Nakakalungkot mga kapatid. So ano ang topic natin? God's will be done. Nothing else, nothing less. You're praying, pero tiyakin yung panalangin ninyo, gusto ng Diyos. Nakaayon sa Diyos. Isang pangyayari sa Europe, nung panahon ng gera, dinusob ng mga Germans, di umano, ang Italy, tirap ko ba mga tao, hinuli yung mga resistant group, at nadama yung mga inosente, iyak na iyak isang tao na inosente, hindi naman ako kasama dyan, wala akong nilalabanan dyan, wala akong ginagawa, nalaban sa inyo, anuman, as in, I'm totally innocent, at sabi ng leader ng mga kalaban, ibig sabihin, wala akong ginawa, wala pa akong ginagawa. Habang ang mga tao ito, nagpapakamatay, sinibisan ka ng buhay para iligtas ang inyong bayan, wala akong ginagawa. You mean, wala kang ginagawa? Dapat nga sa'yo, mamatay. Wala kang ginagawa. Ang tanong natin mga kapatid, are you doing something for God? Kabagi pa kayo ng pag-aaral ng kaluluwa. Are you doing God's will? So, pag-pray natin mabuti, Panginoon, your will be done, nothing else, nothing less. Tumayo po tayo lahat. Manalangin po tayo, Panginoon.